Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Ito ang Tulong Ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, bagong taon na naman. Sana magkaroon tayo ng bagong buhay at tunay na New Year. Oo nga, no? Kasi minsan parang bagong taon pero luma pa rin yung nangyayari. Ayan ang masakit na katotohanan, di ba? Bagong taon pero lumang buhay pa rin. Alam niyo po, ayaw po nating mangyari yan, pero taon-taon yan po ang nangyayari. Parang bang yung taon natin ngayon, parang yung last year lang din. Parang sige repeat. Oo, parang talagang new year lang po talaga, walang new life. Eh, ang gusto po natin, taon-taon gumaganda ang ating buhay. Oo, parang replay na lang kasi ng replay. Ito ang challenge namin sa inyo. Gumagawa ka pa ba ng tinatawag na New Year's resolutions? O hindi naman kaya yung parang gumagawa ka ng mga goals mo pa rin, di ba? At hindi naman nangyayari. Yeah, so may mga tao po kasi hindi na gumagawa dahil wala naman daw pong nangyayari. Unlike many years ago po, usong-uso po yung salitang New Year's resolution. Halos lahat po ng tao may bagong resolution sa bagong taon. Yan. Pag sinabing resolution, binibigyan ng solusyon yung mga dati, di ba? Kaya nga, ang good news natin, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at happy New Year. Sa ating episode na New Year, New Life. Pag-uusapan din natin ang internet article na How to Cope with Loneliness by Elizabeth Scott. Alam mo kasi maraming tao, kahit na bagong taon, nalulungkot pa rin. Totoo po. Diba? Tatapos lang po ng Pasko. Alam niyo bang marami pong tao naging malungkot nung Pasko. At may tuturuan po namin kayo ng paraan. Kung naging malungkot ang Pasko nyo, may mga paraan na pwede niyong gawin para po maging masaya naman ang inyong bagong taon. Yes. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea or one story can change your life. At ang Tulong Pampagana po natin ngayon ay tungkol sa isang leon at daga. Malamang nadinig yun na. Ang kwento ng leon at daga, may pelikula pa nga ako naalalang ginawa niya. Pero ibang kwento po tayo ngayon. Isang araw, nagising ang leon sa ingay ng isang dagang naglalaro. Aba? Kahit na maliit yun, nakaka-create ng ingay. Sa galit ng leon, hinabol niya ang daga. Pero dahil mabilis ang daga, naku, muntik nang madisgrasya ang leon sa paghabol niya dito. Pero sa huli, ay nako, nahuli pa rin ng leon yung daga. Yeah, nakuha pa rin. Ano nangyari? Nang kakainin na ng leon ang daga, nagmakaawa yung daga at nangako na kapag hindi siya kinain ng leon, ay tutulungan niya ito sa pagdating ng panahon. So, syempre, natawa yung leon at sinabi, Ako, tutulungan mo. Naku, medyo malabo yan. Pero dahil naawa ako sa iyo, sige na nga, papalayain na kita. So isang araw, may isang grupo ng mga hunters ang nagpunta sa gubat. Nahuli at tinali nila yung leon ng lubid. So syempre, hirap na hirap ang leon na makawala. Maya-maya, nakita nung daga ang leon ng hirap na hirap. So nilapitan po ng daga ang leon at kinagat ang lubid na nakatali sa leon. Alam niyo nangyari, nakawala ang leon at ang mga hunters ay kumaripas ng takbo palayo sa gubat. Siguro ang tanong niyo, ano matututunan natin dito? Maski po ang kwento ng mga hayop, tayo mga tao may matututunan. Isa-isahin po natin ang mga magandang lesson na pwede natin dalhin pagpasok po ng bagong taon. Ano po yan? Be mindful of others. Ayan, napaka-importante. Isa po ito sa palagi ko tinuturo sa mga anak ko, mga tinuturo ko po sa mga kapamilya ko, sa mga tao nakakamit ko, yung be mindful of others. Kasi po, marami po sa atin kuminsan, ang iniintindi lang natin sarili natin. Balikan natin kwento. Si daga, bakit po montig na siyang makain ng leon? Kasi po, hindi po siya mindful of others. Ang iniintindi niya lang sarili niya, basta ako naglalaro. Pakialam ko, kung natutulog yung leon, wala akong pakialam. Basta ako maglalaro. Yan po ang problema na napakaraming tao po kayo. Sarili lang naiintindi, hindi iniisip ay ibang tao, kaya kumisan, hindi yung mga senso at napapahamak. Ang tindi, yung daga, wala siya inatupag, hindi paglalaro na. Wala naman po masama maglaro. Basta po yung paglalaro po natin,
hindi nakakaistorbo sa iba. Yun po yung mindful. Oh. Now, kung ikaw naglalaro at wala namang tao sa paligid mo, okay lang. Pero pag alam mo, may tao at nakakagulo ka, lumayo-layo kayo. Yung sinasabi natin, pwede ka naman maglaro sa ibang lugar. Bakit dito? O manahinahimik naman. At medyo quiet lang ang paglalaro dapat ni Daga. So yun po, ganun din po sa pagdadrive. If you're mindful of others, maiiwasan po yung road rage, Aksidente. galit dito, away dito. Kasi hindi lang po yung sarili po natin iniintindi. Ganun din po sa relasyon. Pag iniintindi lang natin sarili natin, ay ba't ganito ako, ganito ako. At ito po yung isipin nyo, ikaw ba wala ka pang ginawa sa kanila? So if you're mindful of others na baka sila nasasaktan din sa ginagawa mo, mag-iisip ka bago ka kumilos. Hindi ang iniisip mo lang yung sarili mo. Ang ganda ng sinabi mo tungkol dun sa traffic, no? Dun sa kalsada. Na kung ikaw mindful of others, kung may mag-merge, pagbibigyan mo rin. Diba? Dahil pinagbibigyan ka rin naman. So yun po napaka-importante. Be mindful. Pag ginawa niyo po yan, malaking pagbabago. Okay, number 2. Anger is one letter short of danger. Yeah. So ilang letra po? Isa lang. Ano po ang dadagdag niyo lang ho sa dadagdag niyo po sa anger? D. Magiging danger. Yan po ang nangyari sa Leon. Di ba natutulog siya? Sabi nga, magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. So si Leon nagising bigla. Sa galit po niya, hinabol niya yung daga. At base sa kwento, muntik na siya maaksidente kasi ang hirap pabulin ng daga. Ang liit na yan. So the same is true sa atin po. Huwag niyo pong pababayaan, lalo na po sa bagong taon, huwag niyo pababayaan yung galit niyo, mangibabaw sa inyo. Na hindi niyo na makontrol ang sarili niyo sa galit niyo kahit kung ano na nasasabi niyo, ano na nagagawa niyo, dahil galit kayo. At ano mangyayari? Ang kasunod ng anger, danger. Sabi nga, a moment of anger might lead to 1,000 moment of regret. Yeah. So napaka-importante po ha, iwasan pong magalit. Lalo na po sa darating na taon dahil it might bring you so much danger in life. Pag na-heart attack, di namatay. Diba? Lesson number 3. Don't underestimate other people. Ayan. May kumisan po, marami siya, ano ba yan? Liit-liit lang yan. Ang hirap-hirap. Di ba nang nagsalita si Daga, sabi niya, uy, nagmamakaawa ako, huwag mo naman akong kainin kasi malay mo, baka isang araw ako naman makatulong sa'yo. Sabi ni Leon, ako? Tutulungan mo? Ang laki-laki ko, ang liit-liit mo. Naku yan. May mga pagkakataon po ganun, minamaliit po natin mga taong nakapaligid sa atin. Not knowing, okay? Baka isang araw itong mga taong ito tutulong sa'yo. Tandaan niyo po sabihin, bilog daw po ang mundo. Iikot ang mundo. Lang yan. Isang araw, yung dating nasa baba, nasa taas, yung dating nasa taas, nasa baba. Or kahit di po magpalit, may mga pagkakataon po, kahit tayo nasa taas, makakailangan po tayo ng tulog. Sabi nga po, hindi po tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Kaya nga po, palagi ko sinasabi, treat every person you meet each day well. Because one day, you gonna need their help. So, please, tratuhin po natin ang tama. Lahat ng tao nakikita natin, mamalaki o mamaliit, whatever. Lesson number 4, what you sow, you will reap. Anong tinanim mo, aanihin mo. Alam niyo, alam na po natin yan. Balik po tayo sa kwento. Si Leon po, nagbigay po ng awa. Hindi niya kinain si Daga. Kaya dumating po ng pagkakataon na siya naman po ang pangangailangan. Tinulungan siya ng Daga. Ganon din po sa buhay natin. Tandaan niyo po yan. Pag nagtanim tayo ng maganda, ani tayo ng maganda. Nagtanim tayo ng pangit, ani tayo ng pangit. Pag tanim tayo ng galit, ani tayo ng galit. Ang punto ko po, magtanim po tayo palagi ng magagandang bagay para magagandang bagay palagi ang ating inaan. Kaya nagtanim na, di ba, nagtanim si Leo ng kabutihan. Hindi niya kinain si Daga. Inani niya rin yun. Naging use yung Daga para sa kanyang kalayaan. Sana po marami kayong natutunan sa ating kwento sa araw na ito. At syempre, ang tulong pampagana segment ay hatid sa inyo ng Butterberries Cafe Food Truck. Visit po and enjoy delicious Asian American fusion every Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California. Every Sunday po, naman po, 9 to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. At tumatanggap din po sila ng catering during weekdays. Tawagan niyo po ang numerong 323-610-9005 at 323-244-9784. Ayan. At syempre, mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at happy New Year. Magpabalik pa po
ang tulong ko pasa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mag-global. Vic Garcia po muli. At Aveline Garcia. Dadako na tayo dito sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan? Ito, naghahanap po kami ng paraan para madagdagan ang inyong kaalaman. Yan. Kapamilya, ilang beses ka na bang nag-celebrate ng New Year? Sige, pakibilang mo. Simple lang po yan. Ano na edad nyo, yun na yun. Okay, huwag na magbilang. Gano'n na karami yun? At Dami na. halos every New Year, meron kang New Year's resolution, di ba? Magpapapayat ako, Tama, magbabawas ng pagkain, kakain ano ba? na ako ng tama. Hindi na ako mangungutang, Mag-iipon na ako. magpapakabait na ako. Hindi ko na gagawin ito, at kung ano pa. Dami natin ganyan, ano? Noon, yung iba nga, hindi na gumagawa. Okay? So, pag-isipin nyo, yung iba po, sabi namin, wala na itong mga pinagbabanggit namin. Sir, bakit? Kasi sabi nila, sir, wala naman nangyayari. Niloloko lang namin at pinapagod lang aming sarili kakagawa ng New Year's resolution. Wala naman nangyayari. Oo, parang yung New Year's resolution niya, Last year. yun pa rin. Wow. Diba? Yun pa rin yung New Year's resolution mo this year. Ibig sabihin, wala daw nangyayari. Ang tanong, alin ka sa dalawa? Yung sumusubok pa o sumuko na? Ano yung sumusubok pa? Ito yung mga taon-taon, nag-iisip pa rin, New Year's resolution, gagawin ko to, gagawin ko to. O ikaw yung sumuko na, ayoko na, wala namang mangyayari, itigil na, wala nang New Year's resolution, kalokohan lang yan. So tanong ko, alin ka doon? Sumusubok pa o sumuko na? Pero kahit alin ka sa dalawa, malamang umaasa ka pa rin na next year will be your best year so far. Totoo naman po. Diba? Ibig sabihin, kahit nasaan ka man, pangarap pa rin natin, kahit ang batian po natin, Happy New Year, gusto natin magkaroon masayang New Year. Kahit hindi na natin ginagawa yung ibang bagay na dati natin ginagawa. Good news, pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at Happy New Year. Sa ating episode na New Year, New Life. Ang gusto po namin, magkaroon po kayo ng New Year. At dapat New Life. At ang gusto namin, hindi lang po New Year. Dapat happy. Okay? At kanya po, ang batian po namin magkaroon po sana kayo ng isang bago at pinagpalang bagong taon. Dapat favored to New blessed Year. and favored New Year. Kaya pangarap namin, sana ito po yung maging happiest New Year so far. Pero may mga dapat kayo gawin. Oo, alam mo, hindi lang favored, hindi lang blessed. Di ba laging sasabi natin, unleashed na New Year. Ibig sabihin, nagamit mo yung bawat segundo ng mga dapat mong gawin, dapat mong gamitin, nagamit mo. Yun po Alam niyo po, bawat isa sa atin mayroong po potensyal gumanda ang buhay. Ang problema po, hindi lahat pong tao nagkakaroon magandang buhay kasi hindi po nila nagagamit yung meron sila para magkaroon sila ng magandang buhay. So today po, ibigay po namin ilang tips lang po na sana gawin nyo at ang aming pananaw at aming paniniwala pag ginawa nyo, gaganda ang buhay nyo. So, okay, number one, stop saying I want, but start saying I will. Yan, okay, bago tayong patuloy. Simple lang po yung una namin sinabi. Stop saying I want. Tumigil na po kayo magsabi, I want this, I want this, I want this, I want this. No. Mula sa araw na to, sabihin nyo, I will do this, I will do this, I will have this, I will have this. Nabasa niyo po? Ang papalitan niyo po sa inyong vocabulary, bawas-bawasan ng salitang I want. Dapat sabihin nyo, I will. Kaya kaintindihan po tayo. Okay. Kasi dahil hindi naman lahat ng gusto mo nakukuha mo. Yan po yung dahilan. Diba? Pero lahat po ng normally, pag nanasahan mo I will, normally makukuha mo yan. Oo. Kung nagtataka ka, bakit? Ito ang dahilan at dapat i-memorize po natin because you don't become what you want, you become what you do repeatedly. Basta nyo. So, hindi mo nakukuha yung mga sinasabi mo gusto mo. Normally, ang nakukuha mo, yung mga ginagawa mo paulit-ulit. Sipin mo, gusto mo pumayat, pero hindi ka mapayat. Kasi hindi ka nag-exercise. Ano paulit-ulit mo ginagawa? Paulit-ulit kang kumakain ng 5 beses ang araw. Kaya ka tumataba. Pero sa totoo lang, ayaw mo tumaba. Gusto mo magpapayat, pero mataba ka. Labo I want pumayat, pero I am mataba. Kasi po, ang ginagawa mo, ang nagpapabago sa buhay mo, hindi po yung sinasabi mo, I want. Yes. So, ulitin ko ha, because you don't become what you want, you become what you do
repeatedly. So, ang sekreto po ng buhay ay hindi yung gusto mo, Yes. kundi yung ginagawa mo. Oo. Kaya, ano ba ang pagkakaiba ng I want at ng I will? Kasi yung I want is an expression of aspiration. Itong gusto kong Oo, gawin. Yan. Ito, Yes. yan. I will is a commitment to take action. Yan. So, ibig sabihin, I will, gagawin ko to. Ang basin niyo pa sa Tagalog lang, gusto ko to. Ito, gagawin ko to. Doon pa lang po, tapos na, kitang-kita na natin na, laki ng diferensya, no? Ito gusto, ito gagawin. Ay, may laban to. Tsaka yung I want, yung sinasabi mo. Pero yung I will, yun yung gagawin mo. Kasi niyo po, kaya po napaka-powerful po ito. Huwag mo na sabing, gusto ko to. I will do this, I will have this, I will. May nabanggit si Victor isa siyang executive coach. Sabi niya, when we start our goals with I want, we are expressing our intent for something we aspire toward. Yung ambition is a powerful thing, but an articulation of ambition without a commitment to action is only a half goal. Kaya nga napaka-importante po, no? Stop saying, I want. Sabihin mo, I will. Tsaka isa pa yung I want kasi, ano yan tawag dyan, glorified wish. I wish. Oo, ano yun passive and does nothing for our confidence. It is passive and commits no action. Kasi it joins a long list of our wants and does not help us focus. So, yun po ang problema ng I want. Kaya po dapat talaga tayo ngayon, I will. And Yes. promise po, just a change of vocabulary can change your life. Yes, yung mga, kasi nakakabawas ng motivation di ba? Because it does not exclude the option to fail. Okay, so when we start our goals with I will, yung instead of I want, we declare our commitment to our ambitions. It is no longer an intent we are expressing. It's a promise, an eventuality, a certainty. Pag sinabi mong I will. Yun ang ganda po naman nagkasali tayo ng I will. It will make a lot of difference po sa ating mga pangarap sa buhay. Oo, isa pang paalala ni Elizabeth, it charges us up with confidence. Yun daw po ay active in the promise that it promises action. May kaakibat na action. No? With it, we take control of our destiny. Nakakapagbigay ng focus, nakaka-motivate sa atin because it makes us feel like we cannot fail. Ano daw yun? Positive and it helps us visualize our success. So, malinaw po, no? Sa Tagalog po, I want, gusto ko. I will, gagawin ko. I want, pwedeng mangyari. I will, sisiguraduhin kong mangyari. Yun po. Ano pa? Oo, yung I want, ilang beses mo nang sinubukan pero walang magandang nangyari. I will, gagawin ko hanggang makuha ko ang objective ko or vision. Galing, ano? Yun po, napaka-importante. Kaya remember, if you want something you never had, you need to do something you never done. Ibig sabihin, kung meron kayo isang bagay na hindi mo pa nakukuha, dapat may gawin ka na hindi mo pa nagagawa. Pag ginawa mo yan, may posibilidad, makuha mo na yon. Oo, kaya for this new year, you need to do something you've never done. Stop thinking of what you want, diba? O kaya start thinking of what you will do and do it repeatedly. Because you don't become what you want, you become what you do repeatedly. Sana po nakuha nyo po yan. Stop saying I want, you start saying I will. Marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, Magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Aveline, para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na, totoo bang makakakuha ako ng 3,800 or 4,800 in supplemental benefits sa Medicare Advantage Plan? Enroll muna ako dyan. Wait lang ha, ang gawin natin is let's sit down and review what you currently have. And then, pwede natin i-compare sa plan na binabanggit mo or binabanggit ng advertisement. So, ang sabi ng advertisement is up to 3,800, 4,000 of supplemental benefits. Ngayon, ang tanong naman is, kapag tinutal mo itong mga benefits na to, are these benefits all important for you? Ano ba ang priority mo? Ano ba ang mga importante sa iyo this year? Is it dental, transportation, out-of-the-country coverage, over-the-counter benefits,
or grocery allowance? Do you actually qualify for this grocery allowance? Are you willing to change your doctor or specialist kapag wala sila sa network? So, kailangan every year, i-evaluate kung ano talaga yung mga needs and priorities ninyo, especially if you are in the process of mga medical check-ups, therapy, surgery, para hindi ma-disrupt yung medical care ninyo. Kaya kapamilya, be on top of things when it comes to your health coverage. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices. So choose the best choice. Ako po si Joan Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne, para sa free consultation patungkol sa health insurance. Tumawag lang kayo kay Joanne Madamba sa numerong 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, paasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas maganda at Happy New Year. Review lang tayo, ha? Number 1, stop saying I want but start saying I will. Remember, you don't become what you want. You become what you do repeatedly. Pinag-usapan na natin mabuting ang yun na yan. So this time, mag-uusapan naman natin. Start writing your I will list. Ayan, isa sa napaka-importanting kailangan natin maunawaan is start writing your I will list. Kasi po, marami po sa atin, kaya hindi po natin nagagawa ang ating mga dapat gawin. Nakakalimutan natin. For example, di ba pupunta ka sa grocery, tapos bibiling ka. Pagdating doon, ano nga ba ibibiling ko? Kung sinulat mo lang yon bago ka umalis, hindi mo makakalimutan. Kuminsan po, yung pong problema, kaya hindi po natin naabot yung ating mga gusto sa buhay, nakakalimutan. Pero po natin. bago-bago yan, sir. Pag-usapan muna natin, ano bang importansya ng pagsusulat? Yan. So, bibigyan Diba? po namin kayo ng mga matinding dahilan ba't kailangan nyo magsulat kasi tinatamad kayo magsulat. Hopefully, pagkatapos po nito, isulat nyo na para makatulong po talaga sa inyo maabot ito yung mga pangarap nyo. Okay, Limang number 1. dahilan ba't kailangan Oo. kayong magsulat. Kasi when you write, you mean business. Ayan. So, una po, pag Oo. ikaw nagsulat, ibig sabihin, seryoso ka. Ibig sabihin, gusto mo talagang mangyari. Ibig sabihin po, talagang pagtratrabawan. Like, when you wish upon a star, o kaya suntok sa buwan, o iba naman, sinulat sa tubig. Normally po, ibig sabihin, hindi ka seryoso. Yes. So, kumbaga nadadagdagan ng matinding intensyon pag sinulat mo. So, napaka-importante po. Yun ang importance po ng pagsusulat. Pag nagsulat ka, ibig sabihin talaga, gusto mo itong mangyari, kaya isulat mo. Oo. Itaga mo sa bato. No, wag lang itaga mo, isulat mo sa Isulat bato. mo. Yan. Number 2, when you write, you think twice. Ayan, hindi lang po. Pag ikaw na nagsulat, nag-isip ka ng doble. Sir, paano yun? Paano yun? Okay. Bago mo isulat ay isang bagay, what do you do? Naisip mo. You think about this. Oo. Hindi mo napansin habang nagsusulat ka, iniisip mo uli yung sinusulat mo. Actually, hindi lang twice yan eh. Kasi mas madaling mag-isip kaysa magsulat. So habang sinusulat mo, ilang beses mo naiisip yung gusto mo mangyari. At normally po, gaya po, sabi po ng Diyos, ito po sabi ng Diyos, faith comes from hearing and hearing and hearing by the word of God. Pag paulit-ulit mo daw nadidinig ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya. Yes. Listen to this. Pag paulit-ulit mong sinulat, yung pangarap mo, nagiging matatag sa puso mo yun at kamisan po, nagbi-build up din po ito ng pananampalataya at faith na kaya kong gawin tong mga bagay na to. Kaya napaka-importante po niya sinasabi namin sa Alam mo tong pangatlo, nakakatawa. Teka muna, bago pangatlo, kaya naman tayo, Yes, oo. When what you will write, happen when you think? you When twice. you write, you think. Ulitin ko po, hindi lang twice, thrice, 4 times, 5 times, because po, marami pong mangyayari pag ikaw ay nagsulat. Naku mamaya, ito pa, ilan po sa may bandahila? Ito po, number ito, 3. kasi when you write, it's hard to forget. Ayan. Alam mo, naalala ko ha,
sabi nga, mahirap kalimutan at madaling tandaan. Di ba kapag nagkakaroon tayo ng nung mga bata pa tayo sa elementary, di ba? Pag may ginawang infraction, ang pinapagawa ng teacher, isulat mo kung ano yung hindi mo nagagawin 100 times or lalagay mo dun sa intermediate pa, di ba? I will not do it again. So, ibig sabihin, nagkakaroon po ng realidad na mahirapan kang kalimutan yun. Ang purpose po ng parusang binibigay po sa atin yan para wag mong makalimutan. Kasi po kadalasan naman, nakakagawa tayong mali dahil hindi natin gustong gawing mali. Hindi natin sinasadyang mali. Nakalimutan lang natin. Ay, bakit ba nagawa yun? Pero, kung maaalala mo yung panahong nahirapan ka magsulat. So, every time, may bala ka gawin, nakonektado sa nahirapan ka, pag-isipin mo tagal bago gawin. Kaya napaka-importante, when you write, it's hard to forget. Kasi po, when you forget, it's hard to fulfill. Mahirap gawin po. Yes. Kaya napaka-importante po, write. Kaya nga, Mahirap kalimutan po pag nakasulat. Kaya pagka may things to do ka, hindi magandang sa utak lang eh. Talagang kailangan isulat mo. So that you can also check, dapat may checkbox ka eh. Na ito nagawa ko na, ito nagawa ko na. Kaya Talagang mahirap talaga kalimutan pag sinulat. Kaya ang tawag po doon, things to do list. Ang pinaka-importante po doon, list, yung L-I-S-T. At normally, pag sinabi mong list, nakasulat. Nagkakaintindihan po tayo. At normally, pag nakasulat, ang hirap kalimutan. Now, pwede mo isulat sa papel. Yung iba, mga nakakita po ako, nakasulat sa kamay. Pag ito'y bibilin. Or isulat sa cellphone. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung cellphone nyo, sayang yan. May things to do app po ang cellphone nyo. Isulat nyo po sa cellphone nyo yung things to do. So that, ano nga may bibilin ko? Kailangan mo na lang maalala, nasa cellphone mo, o nasa cellphone mo yun. Ay, ito pala. So, malaki po ang posibilidad, hindi mo makalimutan. Ganon din po yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Isulat nyo para hindi nyo makalimutan. Nakakailan na tayo, nakakatatlo na, no? When you write, you mean business. Number 2, when you write, you think twice. Thrice, 4 times. Number 3, when you write, it's hard to forget. Napakahirap kalimutan. Ito na yung pang-4, when you write, you can evaluate. Pwede mong balikan at pag-aralan. Yes. So, parang ganito po, gano'ng karami pagkakataon ganito? Honey, sabi mo sa akin na bilhin natin to. Kailan ko sinabi yun? Sinabi mo sa akin, nag-approve ka, pinag-usapan natin, kailan yun? Basta sinabi mo. Iba yun, okay. Honey, ganito natin. Sabi mo, bilhin to, binili ko na. Ba't na binili? Hindi mo na pinag-usapan. Ito, text mo, approve. O kaya may papel, approve. Basta niyo po, pag may papel, tapos ang usapan, may sulat. Pag merong text, katibayan, in-email mo nga ako, messenger mo nga ako, biniber mo nga ako eh. So, normally po, pag meron kayong mga decision ng medyo critical, huwag niyong pag-usapan ng usap lang. Isulat nyo. Sulat nyo kasi may malaking posibilidad na may makalimot at mag-aawayan nyo pa Kaya pala, even sa mga loan, kailangan in writing. Kaya nga ang kontrata, in writing. Kaya nga ngayon, even hindi mo na makaharap yung kontrata mo. Dahil may DocuSign. Still yung DocuSign in writing. Kaya napaka-importante sa mga mag-asawa. Gusto nyo pong maiwasan sa mga nalong, mag-asawa, magkapatid. Sulat. Kahit, lagyan nyo na ng konting katibayan, kahit hindi isulat ng papel. Text man lang, at least may makikita ka. Mama, sulat mo, yan. Mahirap i-deny yung tinext niya sa'yo. Mahirap yon. So, pag ganun, okay, sorry, nakalimutan ko lang. So, yun po napakaganda, isulat. And of course, when you write, you can make it right. Yun po ang maganda. Pag nakasulat po, malaki posibilidad, magkatotoo. Sample. Okay. Gusto kong pumayat. Sinabi mo, January 1. Okay. January 2. January. Nakalimutan mo na. Sinulat mo sa papel na gusto kong magpumayat o ano may pangarap mo at nakadikit sa pader ng kwarto mo. Pag gising mo, ay, magpapayat ako. Pagpasok po sa kotse, ay, magpapayat ako. Papunta sa opisina, nakasulat. Ay, so, ano yung possibility? Napakalaki po ng posibilidad na mangyari. Bakit? Napapaalala ka. Sabi nga po nung nanay ko palagi, paalala, gamot sa tao nakakalimot. Kaya palagi, kung ano man yung papangarap niyo, sulat niya at ilagay niyo sa lugar na madalas siya makita para mapaalalahan. At kung nagkamali ka man, pwede mo itama. You can really make it right. At dahil alam niyo yung importance ng writing,
pwede na tayong magsulat. Diba? So, simulan natin yung physical I will list natin. So, don't say, I want to reduce weight. How much to reduce dapat? Better say and write. I will exercise, halimbawa, 30 minutes a day. So, maging specific ka. So, napansin nyo, pinalala mo, huwag mo na sabihin, pwede mo rin sabihin, I will practice intermittent fasting, yung 12-12, o 16-8, o 24. Ibig sabihin, isulat mo yon, malaki posibilidad maging maabot mo ang iyong mga pangarap. Galing! So mamaya ha, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas happy at magandang New Year. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Maglobal. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Maglobal. Vic Garcia pabalik. At Abilene Garcia. Patuloy po tayo sa tulong dagdag kaalaman na ating topic na ano-ano ang dapat gawin para magkaroon tayo na masaya at mas magandang bagong taon. Okay, review lang tayo ha. Number 1, stop saying I want. Start saying I will. Remember, you don't become what you want, you become what you do repeatedly. Number 2, start writing your I will list. Ibig sabihin, number 2 natin is kailangan, you need to understand the value of writing. Yes, oo. Okay, kailangan maunawaan po natin yan. Ang susunod po, pinag-usapan natin na kailangan sulat mo yung I will list mo na. Oo. Kasi when you write, you can make it right. That's it. So, tapos na tayo sa physical I will kanina. Nag-sample na tayo ng ilan sa mga I will list nyo. This time, pupunta tayo sa financial I will list. Ay, malamang gustong-gusto nyo to. Oo. So, kumbaga, wag mo sabihin, I want to get out of debt. Kasi napaka-big, napakalaki. At lahat po ng tao gusto yan, pero hindi naman naabot. Ang sabihin mo at ang isulat mo, I want to save 1,000. I will save 1,000 a month. Diba? Okay, $1,000 a month. So, ibig sabihin, malinaw na ano sisave mo? $1,000. Kung kumikita ka 5,000, 20%, itatabi mo yun. Buwan-buwan, itatabi mo yung 1,000. Sir, laki naman ng 1,000, parang labo. De, 500. Sir, laki pa. 100. Ang punto ko pa is, start somewhere that you will say, I will do and set it aside as my savings. Start somewhere. At normally, pag nagawa mo yung 100 a month, susunod na ba? Kasi kaya gawin, I will, 200. Yes. Eventually, one day, magtataka ka, kaya ko pala yung 1,000, but you start somewhere. Kasi, kumbaga, pinaliit mo Pinaliit mo yung mga gagawin ko. For example, I will live within 70% of my income. Kung ang income mo, let's say, 10,000, ang gagastusin mo lang dapat hanggang 7,000. Lahat-lahat na yon. Si Sir, parang hirap naman ng 70. Again, gaya po sinasabi, adjust mo, 80% of your income o 90%. Sir, mahirap pa rin. 95%. So, punta ko, start with 95. Susunod na po may tayo. May natitirahang 90. Oo, may 10. May 85. 20. Nagkakaintindihan mo tayo? From there, you will see successes, small successes, and eventually one day, you can do it better. Yes. Yun po ibig sabihin na. I will stop drinking expensive coffee and tea. Isa pong napakagandang, alam niyo po, I've been hearing yung mayayaman na tao. Mayayaman po ng tao, ha? Sila mismo nagsasabi, hindi daw nila maintindihan yung napakaraming tao, kumikita na hindi naman kalakihan. Araw-araw may dalang kape pagpasok sa opisina. Siya nga daw, nagtitimpla siya ng sarili niya kape. Bilyonary po to, bilyonary po ito. Siya nga daw po, hindi na siya umiinom ng kape, nangihinayin siya. Tapos, takang-taka siya. Bakit ito mga tao? Ito, binigyan niya ng computation. When you start counting, for example, yung $4, $5 na kape sa araw, in 30 days, magkano na $150 na yan. Sipin na po, $150 sa isang taon to, magkano na po yan. Pag pinagpatong-patong po, nilagay pa investment yan, sabi niya, eventually, one day, dahil sa kapingan, may milyonaryo ka. So, ang punto ko po ito, kaya nyo ba, ikaw, that you will stop drinking expensive coffee, tea, at kung ano-ano pa. Isa pa. May sabi, sir, ang hirap stop. Okay, kung stop, huwag na stop. 3 times a week na lang. Or twice a week na lang. magbaon ka na lang kaya. Find a way to reduce. Hindi ko sasabing totally zero. Find ways, unti-unti. O kaya maghanap ka ng mas murang kape, di ba? Normally po sa mga fast food restaurant, mas mura mura yun. kape. Sa mga kape lang ang binebenta, mahal ang kape. So, mamili lang po kayo. Parehong brewed coffee din naman. Isa pa. I will delete tempting online apps on my phone. Isa po sa malaking dahilan bakit kayo po nababaon sa utang o wala kayong savings is kasi pendot kayo ng pendot sa mga online app.
pindot dito, pindot dito. So, kung natetempt kayo dito, yan ang Burahin trigger. mo, oo. Burahin mo. Pag wala na yan, wala nang pipindutin. Kaya hindi dapat, sir pwede naman install. Tama yun. Pero pag hindi naka-install, wala kang pipindutin. Mag-i-install ka pa, marami ka pang pipindutin, mag-sign in ka pa. Naiinis ka sa tagal, hindi mo na gagawin. Pero kung nandiyan na yan, isang pindot na lang, malamang mabili ko. Yes. O kaya, I will not buy any new clothes. Marami, yung mga cabinet mo nga, punong-puno na, di ba? So, baka pwedeng wag na, or shoes for the next 12 months. So, isa pa, paraan po yun para magbawas po. Pwede mo mabuhay ng walang bago sa susunod na 12 buwan. Yes. Pero isa sa pinaka-importanting I will list natin is relationship I will. Makinig po kayo dito. Don't say, I want to be a great husband or wife. Masyado pong big. Paano mo malalaman kung great? Simplihan po natin. Pwede mo natin say and write, I will date my wife every Friday. Yun. Mas simple na po yun. Kasi I want to be a great husband. Mas mahirap po. Oo, kasi masyadong general, tsaka malaki yun. Or I will spend at least 1 hour a day talking to my wife. Yan, diba? I'll Bago tell my matulog. Oo, sabihan mo ng I love you 3 times a day. So yun ang mga simple po. Pag ginawa nyo, magko-contribute po yan to you being a great husband. Minsan naman, hindi gusto ko maging a great wife. Huwag mo sabihin you want to be a great wife. Yung bang gagawa ka ng paraan to be a great wife. Like, I will exercise 30 minutes every morning to be physically attractive to my husband. Yeah. So, pwede mga babae, pakinggan nyo po yan. Ano pa ibang pwede gawin ng babae? Pwede mong i-massage yung husband mo every night. Hindi mo kaya every night, every other night. Hindi mo kaya at least once a week. Pwede na siguro. My point is, start somewhere. Or honor your husband by not contradicting. Isang magandang diba? pwedeng gawin ng mga babae. Honor. Yun nga. Honor your husband by not contradicting him in front of your children or friends or other people. Critical po yun. Okay, so ano ba? Career I will list naman tayo. Oo. Sa career naman, huwag mo sabihin, I want to be a good employee. Baka pwede mo sabihin, I will be in the office 15 minutes before the time. Simpleng bagay, kaya mo yun po yan. Magsasubmit ako ng report at least 1 day before the deadline. Basta yun po yung baka simpleng bagay na pwede magpaganda. Hindi mo sisiraan yung boss mo, di ba? To anyone or dun sa competitive company. Ayan. So, napaka-importante po yan. I will use every minute of my work time to work and not on something else. So, when you start saying, I will like that, marami pong magbabago sa kilos at galaw nyo at malamang marami rin magbabago sa buhay nyo. Suggestion lang po namin yun ha. Pwede nyo po itong i-edit, pwede nyo rin kopyahin, pwede nyo baguhin, at mas lalong pwede ninyong dagdagan. Yan. Number 3, start doing and don't stop until it's done. Tandaan nyo po yan. Always remember, you don't become what you want, you become what you do repeatedly. Tuloy-tuloy po until it's done. At medyo baka mahirapan kayo sa una dahil ngayon parang ngayon lang gagawin yan. Ngayon mo lang gagawin, no? So sana ngayon pa lang pangako mo sa sarili mo na I will do and finish my I will list. Pag ginawa niyo po yan, malaki po ang posibilidad that this coming year will be your happiest new year so far. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan at tunay na magpapaganda ng buhay niya. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa taong ito na binigay niyo sa dami ng pagpapala, mga tinuro niyo sa amin, natutunan namin sa mga pangit at magandang pangyayari sa buhay. Pagpasok po namin bagong taon, dalangin po namin, ihandaan niyo po kami. Handaan niyo po kami for our happiest new year ever. May this be a favored year for us. In Jesus' name. Amen. Amen and Amen. amen. At syempre mga kapamilya, patuloy lang po kayong tumutok. Imbitahan po ninyo inyong mga kapamilya tumutok sa Tulong Ko Pasa Mo sa susunod natin. At sama-sama natin paggandahin ng ating buhay at ng mga mahal natin sa buhay. Yes. Ako po yung kapamilya, si Garcia. Ako na po si Abilin Garcia. Laging tandaan, sa Tulong Ko Pasa Mo Global, Gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo. Gaganda ang mundo.